Sofia, pakasalan mo ako. Sige. Ako na ang bahala. Pinaghihinalang kang may malaking krimeng pang-ekonomiya. Imposible iyan. Paumanhin anak. Sa pinakamasayang araw ng buhay ko, hindi ko inaasahan na ang aking mga magulang ay sa ganitong paraan. Iiwan ako. Nanay! Daniel, tawagan mo agad ang doktor. Tulungan mo si nanay, tawagan ang doktor. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako nagsasawa sa pagbagsak ng inyong pamilya. Ano? Ang tatay mo ay tumanggap ng suhol. Ako ang nag-report. Hindi ngayon ang kasal natin, kundi ang araw ng pagkawasak ng inyong pamilya. Daniel, papatayin kita. Bakit? Daniel? Bakit? Inamin ko, dati wala akong halaga dahil sa inyong pamilya. Nagkaroon ako ngayon ng Garcia Tech at bilyon-bilyong yaman. Ngunit ngayon, wala na kayong silbi. Kayo ay naging stepping stone ko lamang. Siyempre, itatapon ko kayo. Ang prinsipe ng anino ng imperyo si Marco de la Cruz. Bakit siya nandito? Hindi mo akala na ililigtas ka niya? Siya, sa isang iglap ay kayang durugin ang inyong pamilya. Kung may sisihin, Kung may susunod na buhay, sisihin mo ang sarili mong kapalaran. kailangan kong maging katulad ni Marco de la Cruz. At ikaw at ang iyong pamilya, mga ganong tao. Walang kwenta. Tatay. Nanay. Bumalik ako bago magsimula ang kasal. Sofia, aking nobya. Pakasalan mo ako. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Protektahan ang ating pamilya. Daniel. Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maulit ang trahedya. Sofia, hindi ba ito ang hinihintay mo? Ikaw, kunin mo na. Sa buhay na ito, sumusumpa ako na babaguhin ang kapalaran, protektahan ang pamilya, at hayaang ang lahat ng nanakit sa aking pamilya ay magbayad ng pinakamabigat na halaga. Gagawin ko kayo. Bayaran ng utang na dugo. Sofia, nababaliw ka na ba? Sofia. Sofia, putang ina mo, nababaliw ka na. Bitawan mo ako. Lunok mo yan Ito lang ang tanging bagay. na ibinigay mo sa akin sa loob ng 3 taon. Ngayon, ibabalik ko na sa'yo. Ilabas mo. Babaling ko ang mga ngipin mo. Ang kabit ay parang ipis ayaw sa liwanag Mahilig magtago sa madilim na sulok. at gumagawa ng lihim na gawain. Isabel, pinaghirapan mong agawin ang lalaki ko at magplano laban sa pamilya ko. Ngayon, wawasakin ko ang reputasyon mo. Lakas loob mo akong saktan? Saktan kita, kailangan pa bang pumili ng araw? Sofia. Sofia, anong ginagawa mo? Sofia. Sofia, bitawan niyo mo ako.
Magandang araw sa inyong lahat mga netizens. Ako si Sofia Reyes. Ang nakikita ninyo ngayon ay live stream ng kasal ko. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano itong si fiancé ko na si Daniel Garcia na nagsasabing mahal niya ako ay lumalandi kay Isabel Santos at inilipat ang ari-arian ng pamilya ko at pinaratangan ang tatay ko. Isang lalaking sumasalo lang sa yaman ng babae. Nahuli sa kasal na may kalokohan, tunay ngang walang kwenta, nakakashock. Sofia, tama na. Patayin mo ang live stream. Luhod ka, humingi ka ng tawad sa akin at kay Isabel. Yumuko ka at aminin ang iyong pagkakamali. Kung hindi, kapag dumating na si Director Antonio de la Vega, ang pamilya ninyo ay tuluyang masisira. Sofia, hindi natin kayang galitin ang pamilya de la Vega. Baka mas mabuti pang... Makaya niyang humanap ng kakampi, kaya ko rin. Hindi ako magpapasakop sa isang walang kwentang lalaki. Tay, itigil na ang kasal. Gusto kong makipaghiwalay sa lalaking walang kwenta. Tay, alam kong nag-aalala ka para sa kumpanya. Ipaubaya mo sa akin ang kumpanya. May paraan ako para harapin ito. Sofia, may paraan ka. Kung ipapasa ng pamilya ninyo ang kumpanya sa iyong mga kamay, talagang mapapahamak ang pamilya ninyo. Sofia, wawasakin ko ang buong pamilya ninyo. Kayo walang kwentang lalaki at babae. Sobra naman kayong nangaapi. Sofia, ililipat ko lahat ng ari-arian sa iyong pangalan ngayon din. Ginoong De La Cruz, si Director De La Vega. Si Director De La Vega ang nagbanta sa akin. Hindi ko sinasadyang malik ang mga dokumento. Ginoong De La Cruz, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong De La Cruz, si Binibining Reyes ay dinala na sa loob. Ginoong De La Cruz, patawarin mo ako. Kasalanan ko. Ginoong De La Cruz, Binibining Reyes, hinahanap mo ako? Ano ang kailangan mo? gusto kong maging iyong tao. Bakit? Dahil handa akong gawin lahat para sa'yo, Ginoong De La Cruz. Kasama. Maraming babae ang gustong makuha ako sa pamamagitan ng katawan. Bakit mo akala ikaw ang exception? Gusto kong maging iyo, Ginoong De La Cruz. Ang pinakamatulis na patalim. Anong hinihiling mo? Pera. Kapangyarihan. Impluwensya. Eto, meron na ang pamilya Reyes. Hindi pa sapat. Ang pinakamayaman sa Riverside City. Sapat na ba? Hindi pa. Binibining Reyes. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maging katulad mo, Ginoong De La Cruz, nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan, protektahan ang pamilya Reyes. Wala nang makakapag-api sa akin. O manloko sa akin. Ang laki ng ambisyon mo. Kaya mo ba? Basta't gagamitin mo ako, Ginoong De La Cruz. Hindi ako matatakot. Ginoong De La Cruz, sa tingin mo ba wala akong sinseridad? Ang patakaran ng Shadow Vein, mag-alay ng buhay. Ang buhay ko, sa iyo na. Sofia Reyes, pinusta mo ang buhay mo tulad ng sinabi mo o para mabawi ang iyong fiancé. Ikaw ang nagpasyang pumasok sa impyerno ko. Ngayon, wala ka ng takas. Makalipas ang 3 araw, Summit Capital Conference. Iniimbitahan lamang ang mga nangungunang mayayaman, kumperensya ng mayayaman.
Ang pamilya Reyes ay hindi kailanman nakatanggap ng imbitasyon. Kung kaya mong talunin ang lahat, pag-iisipan kong tanggapin ka bilang aking patalim. Kung matalo ka, pananagutan mo ang kahihinatnan. Tiyak naman nanalo ako. Noong nakaraang buhay ang nag-iisang anak ng Summit Group, si Gabriel Lim dito mismo ay naaksidente sa billboard at naparalisa na walan ng kakayahang magkaanak. Bumagsak ang presyo ng stock ng Summit Group, nasira ang pamilya Lim dahil dito. Gabriel Lim, sa buhay na ito ililigtas kita. Ang imbitasyon mula sa Summit Group ay kukunin ko rin. Ingat, umiwas ka. Hindi ba ito noong nakaraang araw? Dahil sa gulo sa sariling kasal ang nagtrending na anak na babae ng mga Reyes? Ang nailigtas niya ay ang binata ng Summit Group, si Sofia Reyes, ay malapit ng umangat. Ito pala ang iyong paraan. Mukhang ang lalim pala ng tinago mo. Salamat sa kanina. Kung hindi dahil sa'yo, patay ako. Ako si Gabriel Lim. Anong gusto mong pabuya? Sports car, mamahaling relo. Pumili ka lang. Ginoong Lim, gusto ko ng isang imbitasyon para sa Summit Capital Conference. Yun pala gusto mo. Imbitasyon? Wala ako. Pero ako pwede kitang ihatid papasok ng personal. Ano sa tingin mo? Ginoong De La Cruz, mapagkakatiwalaan ba si Binibining Reyes? Kayo, bakit niyo siya binigyan ng pagkakataong ito? Huwag kang mang-api ng mahihina. Maliit ka pa, gusto mo pa maging bayani? Kung marunong ka, lumayas ka na. Tuloy na? Sofia, pagpasok natin, mag-ikot-ikot ka muna. Makikipagkamustahan muna ako sa mga nakatatanda. Babalik ako agad. Sofia Reyes. Sofia Reyes, paano ka nakapasok kung wala kang imbitasyon? Bakit ikaw itong malas na tao? Mula nung ginulo mo ang kasal, hindi ka pa ba kontento? Kaya ngayon pumunta ka dito sa Summit Capital Conference para subukan akong paakitin, hindi ba? Sandali, may sasabihin ako sa'yo. Kami ni Isabel ay engaged na. Salamat sa iyo dahil inilabas mo ng maaga ang relasyon namin. Salamat. Sofia Reyes, kahit anong ganda ng suot mo, hindi mo maitatago ang katotohanang iniwan ka ni Daniel. Si Daniel ay ang fiancé ko. Ang mga tulad mong hamak. Hindi ka rapat-dapat pumunta sa ganitong mataas na lugar. Kaya umalis ka na. Daniel Garcia, kontrolin mo ang aso mo. Binibining Santos. Bago ka lumabas, mag-spray ka ng pabango. Ang katawan mo mabaho. Kapag matagal kang nasa tabi ng basura, ang amoy ay hindi nawawala kahit maghugas ka. Mag-ingat ka. Sofia Reyes. Sofia Reyes, sinampal mo na naman ako? Sofia Reyes, baliw ka ba? Sofia, ang galing mo. Itong sampal na ito ay para turuan kayong mag-ingat sa mga sinasabi. Kung mag-iingay pa kayo, hindi ako magdadalawang isip na mag-umpisa ng panghaharas sa mga lalaking walang kwenta at kabit na live. Ikaw. Tara na. Sofia, yang dalawang iyan, naglakas loob namang api sa'yo sa teritoryo ko. Naghahanap lang sila ng gulo. Pupuntahan ko na sila ngayon. Mahalaga ang investment fair. Manood na lang tayo. Sige na nga, pagkatapos ng investment fair, tiyak na ipaghihiganti kita. Tara na. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Director Garcia ng Garcia Tech para ipakita ang kanyang AI Financial Prediction Model.
Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay aking ginawa sa loob ng 3 taon, ang Cloud AI model. Ito ay tumpak na nakakapag-predict ng paggalaw ng mga stock sa maikling panahon. Ang stock na ito, ayon sa modelo, kaya nitong sa loob ng 10 minuto tumataas ng 15%. Ito ay bahagi lamang ng kakayahan nito. Ilang gabi akong nagpuyat para sa isang hindi pa tapos na produkto. Ngayon ay gamit mo na ito bilang kapital mo sa investment fair. Daniel, habang tumatawa ka ng malakas, mamaya mas masakit ang bagsak mo. Nakita mo ba, yan ang tunay na kakayahan ni Kuya Daniel. Hindi tulad ng iba, na umaasa lang sa lalaki para umangat. At sa huli, pinatalsik din naman siya ni Kuya Daniel. Naging parang asong gala. Sofia, nagbibingi-bingihan ka ba? Sa'yo ako nagsasalita. Huwag mong isipin na dahil kasama mo si Gabriel ngayon ay magiging prinsesa ka na. Isang babaeng palipat-lipat ng lalaki. Para lang siyang laruan. Binibining Reyes, dinala ka ni Gabriel ngayon dito. Malamang may napakagandang proyekto ka. Ipakita mo na. Direktor, ang proyekto ko ay nangangailangan pa ng ilang oras para ihanda. Pwede bang mamaya na lang? Sofia, ayaw mo pang bigyan ng karangalan si Direktor. Direktor, huwag kayong maniwala sa kanya. Wala siyang alam. Pumunta siya rito dahil iniwan siya ni Kuya Daniel. Naghahanap lang ng ibang lalaki. Malamang si Gabriel. Naloko na rin niya. Binibining Reyes, ang investment fair ng Summit Group ay ang pinakamataas na uri sa Riverside City. Hindi namin pinapayagan ang anumang pandaraya mangyaring umakyat sa entablado at magpakita ngayon. Kung hindi, Kung hindi, ano? Kung hindi, ano? Si Ginoong De La Cruz, hindi ko akalain na ang anino ng imperyo sa pagkakataong ito ay makikialam sa investment conference. Ito ang pinuno ng anino ng imperyo unang beses na lumitaw sa publiko sa imperyo. Ginoong De La Cruz ginamit ang karapatan sa pag-lock. Lock! Karapatan sa pag-lock. Ginoong De La Cruz, ito ay walang limitasyong pagtaas ng presyo para makuha ang pinakamagandang proyekto sa buong event. Mga hindi kabilang, lumabas. Direktor De La Cruz, bakit mo ako dinadala? Kuya Daniel. Direktor Lim, tulungan po ninyo ako. ay, Ginoong De La Cruz, dumating ka pala. Maling akala, lahat ay maling akala. Si Binibining Santos ay kasama ni Director Garcia. Ang iyong lugar, hindi ako makikialam. Ngunit ang aking patakaran ay hindi dapat labagin. Siya ngayon ay dapat umalis. Hindi ako aalis. Bakit ako aalis? Si Sofia na babaeng ito ang dapat umalis. Hindi ako aalis. Ginoong De La Cruz, umupo kayo sa huling hanay. Sino ang maglalakas loob na umupo sa pangunahing upuan? Kayo na lang. Sofia, kilala mo si Ginoong De La Cruz? Oo, kilala ko. Ginoong Lim, pumunta ka muna sa harap. Ako at si Ginoong De La Cruz may personal na bagay na pag-uusapan. Sige, kung magka-problema ka, lumapit ka sa akin. Sofia Reyes, paano niya nakilala ang pinuno ng anino ng imperyo? Anong karapatan niya? Ginoong De La Cruz, ang mga naririto ngayon lahat ay mga kilalang tao sa Riverside City. Kayo ay ganito. Huwag gumalaw. Hayaan mo akong makita. Kung ano ang espesyal sa babaeng ito na dinala ni Ginoong Lim. Ano ba talaga ang kanyang espesyal? Ang aking espesyal sa gabing ito sa party, maaari ninyong tingnan ng dahan-dahan. Mukhang determinado ka sa gabing ito. Kaya magpakita ka ng magaling upang pukawin ang aking kuryosidad.
Huwag mo akong biguin. Ginoong De La Cruz, alam kong pinalayas mo si Isabel Santos, hindi para tulungan ako. Kaya, hindi mo na kailangang subukan ako. May alam ako sa sarili ko. Sige. Lumiwanag na. Wala pa bang resulta ang proyektong ito? Ang yabang ni Binibining Reyes. Malakas ang koneksyon, dito na lang tayo maghintay kasama siya. Ma'am Gu, tutuloy pa ba ang investment conference na ito? Mahalaga ang oras ng lahat, hindi dapat ito sayangin dito. Tama. Ginoong De La Cruz, tingnan ninyo. Medyo gabi na. Siguro dapat paunahin na ang lahat na umuwi. Ang proyekto ni Sofia ay ibang araw na lang. Ang aking patakaran ay hindi nagbago. Sino ang gustong umalis? Bahala na kayo. Paumanhin sa paghihintay. Ang aking proyekto ay simple lang. Gamit ang tunay na pera, makikipagkompetensya dito mismo. Paano mo gustong maglaban? Ang modelo ng AI ni Ginoong Garcia ay tumpak sa paghula ng panandaliang pagbabago. Walang thrill ang simulation. Ngayon ay bukas na ang palitan. Makikipagpaligsahan ako kay Ginoong Garcia at sa inyong lahat. Pumili ng sariling stock at bumili. Sa pagsasara ng trading, sino ang pinakamalaki ang kita? Siya ang magiging panalo sa investment conference na ito. Panagutan ang sariling panalo o talo. Binibining Reyes, marunong ka ba sa stocks? Huwag mong sayangin ang maliit na kayamanan ng Reyes na mauubos lang. Kalokohan, pustahan ng totoong pera. Wala kaming interes na makipagbiruan sa'yo. Direktor Garcia, mukhang inaantok si Binibining Reyes. Gamitin mo na ang AI model mo para pumili ng pinakamahusay para magising siya. Sumunod kay Direktor Garcia, siguradong kita. Ako bibili din ako, hindi magkakamali ang hula ng AI. Ito ang pinakabago kong proyekto, Propeta. Mas tumpak at mas kumpleto, mas tumpak, mas kumpleto. TY08, Sofia Reyes na untog ka yata. Hindi ba ito ang stock na malapit ng madelist? Walang pumapansin sa loob ng maraming taon. Yung AI mo baka may virus? O gusto mo bang lahat? Malugi ng todo? Pumili ng basurang stock na ito. Baliw ka na ba? Oy, Binibining Reyes, ibenta mo na. Sumuko ka na. Huwag ka nang magpahiya. Ginong De La Cruz, hindi namin siya minamaliit ah. Ito ay panloloko. Bilhin lahat ng TY08. Kung malugi, ako ang bahala. Binibining Reyes. $10 milyon. Tingnan bagsak na basurang stock, basura talaga. Oy, Ginoong De La Cruz, pabilihin mo na siyang ibenta, malaking lugi. Binibining Reyes, hindi ka ba marunong sa stocks? Hindi mo ba nakikita na wala lahat ng pera ni Ginoong De La Cruz ang ibabayad mo?
Sofia Reyes, ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa akin. Matatalo mo lahat ng pera ni Marco de la Cruz. Tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Pero kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka matulungan pa kita para hindi gaano kahiya ang pagkatalo mo. Baliw ka na, bumili ka pa. Ginoong de la Cruz, hindi mo siya dapat pabayaan, sinasaktan ka niya, gaganti sa'yo. Lumayo ka. Ay Sofia, makinig ka sa akin, ibenta mo na lahat. Wala nang pag-asa ang Tianyu Tech. Magkano ang mawawala kay Ginoong de la Cruz? Ako na ang magbabayad, huwag mo nang pilitin. Gabriel Lim, bumaba ka dito. Ay tatay, Ginong Lim, salamat pero ang desisyon ko hindi magbabago. ay, Ginoong De La Cruz, ang laki ng bagsak Binibining Reyes ay bata pa at matapang, kumbinsihin mo siyang mag-cut loss. Pakinggan mo siya, dagdagan pa. Baliw na rin si Ginoong De La Cruz. Dagdagan pa ito. Parang sinunog lahat ng kayamanan. Ano ang pinagkaiba? Ito si Sofia Reyes kay Ginong Lim. Anong ginawa niyang gayuma? Sofia Reyes, gawin mo na kapag naubos na pera ni Marco de la Cruz. Kahit gaano siya kapangyarihan, ano naman, kamatayan ang kapalaran ninyong lahat. Hindi pwedeng matalo. Ito ang aking tanging pagkakataon. Daniel Garcia, ang CloudSense mo ay kalahati lang. Tiyak na sasabihin nito sa'yo na ang Hongyu Tech ang pinakamagandang pagpipilian. Ngunit ang aking propesiya, matapos ang libu-libong pagsubok at simulation, ay magiging mas sigurado. Sa pagkakataong ito, gusto kitang mahulog sa aking bitag, matatalo ka at mawawalan ng dangal. Wala nang matitira sa'yo. Hindi nagkakamali ang propesiya. Ang limit up-down ng Hongyu ay ngayon at ang Tianyu, ang halaga nito, ay magpapatahimik sa lahat. Sofia Reyes, nananalangin ka ba? Pareho tayong gumamit ng leverage. Ang basura mong stock, malapit nang maging zero ang halaga. Mga kaibigan, ang Hongyu Tech ang tunay na ginto. Hinulaan ng CloudSense ko. Natataas ito ng 50% sa pagsasara. Inilagay ko na lahat ng yaman ko gamit ang 10 beses na leverage. Patuloy akong dadagdag. Sumunod kayo sa akin. Mag-leverage tayong lahat. Dagdagan, patuloy na dagdagan. Sofia, tumataas pa rin ang Hongyu. Patay na ang Tianyu. Ay, bumili ako ng Hongyu. Ibibigay ko lahat ng kita ko sa'yo para bayaran si Ginoong de la Cruz. Maniwala ka sa akin? Ibenta mo na ang Hongyu ngayon. Ay, 3? 2? 1? Imposible. Hindi maaaring magkamali ang CloudSense ko. I-stabilize ang presyo. Wala na! Limit up-down. Ito ay isang pump and dump scheme. Ibenta lahat, mabilis, ilabas na agad, ibenta na. Daniel Garcia, hayop ka. Natalo ako ng 8 milyon, bumagsak na ako. Daniel Garcia, anong klaseng AI model yung putang ina mo? Sinira mo kami. Hindi ka namin tatantanan. Wala na. Wala nang lahat. Paano nangyari ito? Sofia, ang galing mo talaga ngayon. Gusto ng tatay ko na anyayahan ka sa pangkat summit na may mataas na sahod. Taunang sahod pwedeng pag-usapan. Hindi ko alam kung gusto mo ba o hindi. Wala akong dahilan para tumanggi. Sa loob ng ilang araw, magtatrabaho na ako sa pangkat summit. Buwisit.
Pinalugi mo ako ng malaki. Ginawa mo akong pinakamalaking katatawanan sa buong Riverside City. Ngayon, kailangang iparamdam ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Daniel Garcia! Hindi ka marunong matalo. Mas masahol ka pa sa hayop. Sinira mo ang kumpanya ko at pinautang mo ako ng sobra. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian o kaya mag-record ng video at aminin na ikaw at si Marco de la Cruz ay nagkasabuatan laban sa akin o kaya paghihirapin kita ng higit pa sa kamatayan. Marco de la Cruz? Bakit si Daniel Garcia ay isinasali siya? May gulo ba sila? Marco de la Cruz, iligtas mo ako. Ginoong Marco, si Binibining Sofia ay dinala ni Daniel Garcia. Tara. Chairman Daniel, ang mga tao ni Ginoong Marco ay nasa malapit na. Ang bilis naman. Wala nang oras. Ibigay mo sa akin. Bilis, bilis, bilis! Iligtas si Binibining Sofia. Sofia Reyes sa daan patungo sa kamatayan. Tandaan mo, ito ay kasalanan mo. Kahit hindi ko ma-frame si Marco de la Cruz, ipapaalam ko pa rin sa iyo ang kahihinatnan ng paghamak sa akin. Sofia. Sofia. Sofia, lahat sila hulihin ninyo at ibalik sa akin. Sofia, gising. Salamat, Ginoong de la Cruz, sa pagligtas sa akin. Maayos na ako ngayon. Sino ang may sala sa iyo? Ang taong ito. Gusto kong ako mismo ang humarap. Daniel Garcia. Ginoong de la Cruz, alam mo na lahat, hindi ba? Kilalang kilala mo ako, Ginang de la Cruz. Ang iyong paraan ng paghihiganti ay talagang matalino. Pero ang iyong buhay, hindi mo na pinapahalagahan. Si Marco de la Cruz ay nag-aalala sa akin. Salamat, Ginoong de la Cruz. Sa susunod, mag-iingat ako. Susunod, pakiasinan naman ako ng gawain. Bukas, mag-umpisa ka na sa Pangkat Summit. Ang susunod mong misyon ay ang maging lead ng Project Gale. Sige. Sumunod ka sa akin. Ito ba ang tunay na lakas ng Haring Dilim ng Anino? Kung gusto mong mabuhay sa tabi ko, hindi sapat ang manood lang. Ang takot ay nagmumula sa hindi alam at sa kawalan ng tiwala sa sarili. Gusto kong ngayon maramdaman mo ang baril sa iyong kamay. Sundan mo ako. Tandaan mo ang pakiramdam na ito. Paputukin mo. Mag-ingat.
Ayos ka lang. Ako'y ganito, natatakot ka ba? Sinabi ko na. Sa tabi ko laging may panganib. Gusto mong umalis? Pwede kang umalis kahit kailan. Hindi ako natatakot. Hindi ako aalis. At hindi rin ako uurong. Protektahan ko ang sarili ko. At protektahan ka rin, Protektahan mo ako. Marco. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa'yo? Ang nagpadala ng mamamatay tao dito. Si Antonio de la Vega lang. Pero hindi ko pwedeng hayaan si Sofia na masangkot sa awayan naming magkaaway. Dito ka matulog ngayong gabi. Magpahinga ka ng maaga. Tito, huwag. Tito, huwag. Si Marco na natutulog ay hindi pala masungit. Tatay, nanay. Huwag kayong mamatay. Huwag mamatay. Marco, meron ka ring malalim na puot, kaya. Ginamit mo ang pagkakakilanlan bilang haring dilim ng anino para protektahan ang sarili mo? Marco. Marco, gising ka. Ang sakit. Pasensya na. Ako, Okay lang. Hindi ko lang inakala kapag tulog si Marco. Nangangagat. dati, natutunan ko sa isang babae. Babae? Mahal ni Marco? Marco, magpahinga ka ng mabuti. Uuwi na ako sa kwarto ko. Nakalimutan mo na nangangagat ka. Ano ba? Bakit walang tao? Direktor de la Cruz, hindi ba tayo naloko ni Kuya Tan? Peke ang alok niya sa atin? Marco de la Cruz, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Mamatay ka na. Nagkasundo kami ni Gabriel ngayon. Magkikita kami sa harap ng opisina. Tama ba? Dapat ipaalam kay Marco. Nung nakaraang buhay, ang putok ng baril na narinig ko bago ako mamatay. Si Marco de la Cruz ang pumatay kay Daniel Garcia. Bakit? Ang putok ng baril na narinig ko lang, baka naman. Hindi pwede, nasa panganib siya. Tio Ramos lumiko. Marco, ngayon ikaw na. Nasaksak ang tiyan mo. Nakakatakas ka pa? Mas matibay ka kaysa inakala ko. Isang aso ni Antonio de la Vega. Karapat dapat ba siyang tumahol sa harap ko? Dapat sana, bigyan kita ng mabilis na wakas. Pero hindi na pwede. Ang makakapatay sa akin ay hindi ikaw. Sige, bugbugin niyo siya. Bugbugin hanggang humingi siya ng tawad.
Kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ang tigas ng ulo mo ah. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal magiging matapang sa salita. Bugbugin hanggang mamatay. Yan lang kaya mo. Alam mo ba kung ano ito? Pagkatapos kitang patayin, hahanapin ko ang iyong syota at lalaruin ko. Ano sa tingin mo? Subukan mong galawin siya. Ano bang hindi ko kaya? Para kang asong patay ngayon. Ngayon ihahatid na kita sa kamatayan. At hahanapin ko si Sofia Reyes at pagbabayarin. Marco? Huwag gumalaw. Kung hindi, babariling kita. Buwisit ka, hindi ako naniniwala na kaya mong pumutok. Dito ka lang maghintay. Marco? Marco? Director de la Cruz, ayos ka lang ba? Bilisan mo, ibalik mo siya. Tawagin ng doktor. Opo. Si Marco ay binigyan ng malakas na pampakalma, maaaring maguluhan ang kanyang isip ngayong gabi. Kailangan niya ng kasama. Binibining Sofia, mag-ingat kayo sa pag-aalaga. Mr. Tan, pwede bang manatili ako rito para samahan siya? Sige, salamat Binibining Reyes. Kung may kailangan ka, pakisabi lang. Tama ka. Sa paligid mo ay puno ng panganib. Pero Marco, hindi ba ito pagliligtas sa'yo? Huwag kang umalis. Marco, gising ka naman. Ang sakit. Tranquilizer lang yon. Peking lahat talaga. Hindi. Huwag mo siyang takutin. Lumapit ako kay Marco dahil sa paghihiganti. Pagkatapos ngayong gabi, makakalabas pa kaya ako ng ligtas?
Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Hindi ka ba nagsisisi? Kagabi? I-consider na lang natin na aksidente. Ang landas na tatahakin ko ay hindi kailanman maging alaga ng sinuman. Kahit si Marco de la Cruz ay hindi exception, isipin na lang natin na panaginip. May kanya-kanya tayong landas na tatahakin. Noong nakaraang buhay nakatanggap ako ng balita. Ngayon ay magkakaroon ng isang pandaigdigang paglulunsad. Inanunsyo ni Ginoong Lim sa komperensya na si Isabel Santos ang magiging project lead. Mukhang ito ay isang pagkakataon na maaring gamitin. Noong huling investment conference, ako ang nag-setup ng bitag para kay Daniel Garcia. Isabel Santos. Akala mo sa ilalim ng proteksyon ni Antonio de la Vega ay ligtas ka na. Akala mo ba? Papakawalan kita. Nasaan siya? Ginoong De La Cruz, tumutukoy po ba kayo kay Binibining Reyes? Pumunta siya sa paglulunsad ng Pangkat Summit. Panaginip ba yun? Kailangan ba ni Ginoong De La Cruz na magpadala ng tao para tulungan si Binibining Reyes? Ngayon, sina Isabel Santos at Daniel Garcia ay nasa listahan ng mga imbitado. Sa palagay ko, Hindi na kailangan. Ang paglulunsad ngayon. Walang makakatalo kay Sofia Reyes. ito ay inihanda ni Binibining Reyes kaninang umaga. Siya mismo ang nagluto para sa inyo. Nagtanong pa siya sa doktor tungkol sa mga bawal sa inyong pagkain. Talagang maalaga siya. Noong 3 taon, ganyan ka rin ba maghanda ng almusal para kay Daniel Garcia? Balita ko pagkatapos iwanan si Sofia Reyes ni Daniel Garcia, nakipag-ugnayan siya kay Ginoong Lim. Mukhang totoo nga iyon. Sa huling investment conference sa isang araw, nakatulong siya kay Ginoong De La Cruz na kumita ng bilyon. Akala ko nakipag-ugnayan siya kay Ginoong De La Cruz. Siya? Bago pa siya makapasok sa kama ni Ginoong De La Cruz ay binaril siya at napatay. Sofia, sandali lang. Suntukin ko ang mga bibig nila. Huwag mong isiping nakaangkas ka kay Ginoong Lim para sa Project Gale, isang nangungunang proyekto at makakuha ka ng bahagi. Huwag kang mangarap. Sinasabi ko sa iyo, ang project lead ng proyektong ito ay ako na ang napili. Tulad mo, na umangat sa tulong ng lalaki, isang hamak na tao ay tiyak na matatalo sa akin. Sofia, alam ko, yung ginawa mo sa pulong sa pamumuhunan noong nakaraan, napakalaki ng gulo ay dahil hindi mo matanggap na hiwalay tayo at gusto mo akong pigilan. Pero ngayon, sinasabi ko sa iyo ng malinaw, sa buong buhay ko, si Isabel Santos lang ang mahal ko. Kung marunong kang umintindi, ibenta mo na ang Shanji para mailigtas ang Garcia Tech ko. Baka pag-isipan ko pa na bigyan ka ng 5% bahagi. Daniel, sa pagkabangkarote mo, parang nawala na rin ang utak mo. At ikaw, Isabel, project lead ng Project Gale, ano ang gagamitin mo para manatili sa posisyong iyan? Sa pagtawag mo ng Kuya Daniel? Ikaw, gusto mo bang mamatay, Gaga?
Sino ang naghahanap ng kamatayan? Malalaman ng lahat sa lalong madaling panahon. Isabel, pinapayuhan kita na mag-ingat ka ngayong araw. Kung hindi, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Sofia. Isabel, huwag kang magalit. Ngayon ang mahalaga nating araw. Huwag nating hayaang ang babaeng yan masira ang ating plano. Daniel, tingnan mo, inaapakan ka na niya. Ngayon, kailangan nating sirain ang kanyang reputasyon. At saka, kung hahayaan pa natin siyang sirain ang ating magandang plano, tiyak na magagalit si Mr. De La Vega. Daniel, wala ka lang dapat pang maging mahina. Oo, sa pagkakataong ito, sisirain ko ang reputasyon ni Sofia Reyes. Lalayas siya sa Riverside City. Isabel? Ang iniisip mong pinakamagandang sandali. Ngayon ay magiging iyong libingan. Isabel, handa na ako. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipaghihiganti kita. Sofia Reyes, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Kailangan kong mahuli si Antonio de la Vega, itong pinagkukunan ng kita. Kung may sisihin, ikaw lang ang may kasalanan dahil gusto mo akong mabawi. Nag-set up ka pa ng bitag para malugmok ako sa kahirapan. Sofia Reyes, ang iyong kamatayan ay darating na. Ate Sofia, ngayon pareho tayong nagtatrabaho sa Pangkat Summit. Sa hinaharap, magkikita tayo araw-araw. Bakit kailangan pang maging ganito ang sama? Halika, magsama tayo. Sa susunod, magtulungan tayo ng maayos. Binibining Santos, labis kang magalang. Hindi ako umiinom ng alak. Alam kong nag-iingat ka sa akin. Sige, juice na lang, okay na. Tingnan mo, maraming tao ang nanonood. Kung hindi ka iinom, ibig sabihin hindi mo binibigyan ng respeto ang pamilya De La Vega at ako. Siyempre, dapat bigyan ng respeto ang Binibining Santos. Ay, Sofia, masama ba ang pakiramdam mo? Halika, isasama kita sa itaas, magpahinga ka muna. Lahat, Gabriel, ngayon, ang Pangkat Summit ang pinakamahalagang paglulunsad. Ang walang hiyang Sofia Reyes talagang may kasamang lalaki nagkakagulo sa ganitong importanteng okasyon. Gusto niyang sirain ang paglulunsad para siraan ang Pangkat Summit. Daniel Garcia, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naman magkakagulo si Sofia sa iba? Daniel, nakita mo ba mismo? Si Sofia ay kasama ni Gabriel, hindi pwedeng basta-basta ka magsalita. Makinig kayong mabuti. Dito sa loob, anong ingay iyan? Talagang may ginagawang kalokohan. Hindi pwedeng si Sofia. Imposible hindi pwedeng si Sofia. Siya ba? Buksan natin ang pinto, malalaman natin. Tingnan ninyo, si Sofia Reyes. Sofia. Ikaw pala. Sofia Reyes. Isabel. Kanina, may tumatawag ba sa pangalan ko? Ikaw, Sofia Reyes, ikaw, paano siya? Isabel Santos. Hindi. Siya, si Sofia Reyes ang may kasalanan. Sofia Reyes. Isabel Santos, inaasahan na kita.
Pinagmasdan ko kayo ni Daniel. Bawat galaw ninyo, hindi ako nakatakas sa paningin ko. Binibining Santos, nagkakamali ka yata. Nasa kabilang kwarto lang ako kanina. Kanina ko pa kasama si Mr. Lim. Pinag-uusapan namin ang Project Gale. Hindi ko alam na si Isabel ay nasa kwarto kasama ang isang lalaki. Puta, nagsisinungaling ka! Tama na. Tulungan mo siyang mag-ayos at umalis. Huwag mong antalahin ang press conference. Pag-usapan na lang natin ang iba pagkatapos ng press conference. Okay ka lang ba? Gusto mong protektahan si Isabel? Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Binibining Santos. Nakikipaghalikan sa mismong press conference. Ito siguradong mapapabalita. Nagdadaya hanggang sa press conference. Bilisan mo, kunan. Layas, umalis ka! Sofia, ano ito? Pinapabayaan ko lang na maparusahan ang masama. Hindi ko pwedeng mawala ang suporta ni Mr. De La Vega. Sofia Reyes, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sofia, ito... Sofia Reyes, hindi ko inaakala na ganyan ka. Sinadyang lagyan ng droga at entrapment kay Isabel. May tao ba dyan? Hulihin ninyo siya. Lumayas. Nakita nyo na lahat, di ba? Ito ang tunay na mukha ni Sofia Reyes, isang sinungaling na puta. Hindi ko inaakala na ganito pala siya. Kaya pala nakaangkas kay Ginong Lim gamit pala ang ganitong paraan. Peke ang litratong ito, may nag-edit nito ng masama. Kailangan kong alamin ang totoo. Na-report na gusto mo nang tumakas, di ba? Wala kang pagkakataon. Ipaghihiganti ko si Isabel Santos. Daniel Garcia, paninirang puri mo ito. Hindi ganon si Sofia. Director Lim ngayon, nasa buong internet na ang mga malaswa ni Sofia Reyes. Kung ang ating pangkat summit ay ipagtanggol siya, siguradong madadamay tayo. Ngayon, naglilinis ako ng ating pangalan. Mga gwardiya, Tatay, bitawan mo ako, inosente si Sofia. Anong ginagawa ninyo? Daniel, paano mo ako sasaktan? Hindi kita hahayaan. Bitawan mo ako. Dalhin niyo siya, hubaran niyo siya. Sofia, sa utos ni Antonio de la Vega. Ngayon, sisirain ko ang pangalan mo. Hinding-hindi ka nababangon. Daniel! Daniel, hindi kita hahayaan. Sofia, pagkatapos ngayon, ang pamilya ninyong Reyes, sa Riverside City, wala na kayong matatayuan. Lagi kang talo sa akin. Tumigil kayo. Okay lang. Marco, bakit kayo nandito? Mali lang yan. Talaga, si Sofia... Ang pangkat summit na ay hinayaan ang sarili nitong empleyado na hiyain sa publiko. Kapag kumalat ito, ang negosyo ng pangkat summit mo ba ang mawawala? O ang iyong reputasyon, Ginoong Gu? Marco, gusto ko lang sabihin itong si Sofia Reyes. Marami siyang online. Si Sofia Reyes ang aking babae. Naniniwala ako sa kanya. Sapat na iyon. Ano? Si Sofia ay sa inyo? Ang mga pekeng larawan at trending topic tungkol kay Sofia ay ipatanggal ninyo lahat. Si Daniel Garcia at ang kanyang mga tauhan ay hilahin ninyo palabas. Opo, Ginoong Marco. Ginoong Gu, sa sitwasyong ito, ang pinuno ng Project Gale na pinag-uusapan ng lahat, ano ang inyong plano? Hindi naman pwedeng ang isang taong puno ng iskandalo ang mamamahala. Paano ito makukumbinsi ang mga investors at publiko? Si Sofia ay inosente. Director Lim, ang tungkol sa mga larawan, maghahanap ako ng paraan para malutas ito at bibigyan kayo ng kasiyasyang sagot. Ngunit dahil sa ilang mga bintang na walang katotohanan, napalampas ninyo ang planong proyekto na nagkakahalaga ng bilyon? Talaga bang gugustuhin ninyong sayangin ito? Hindi ba si Sofia ay isang dalagang mayaman? Marunong pa siyang gumawa ng proposal? Sa nakarang investment conference, sila lang ni Marco ang kumita ng malaki. Matapos ilabas ang proposal ng Project Gale noong nakaraang buhay, maraming eksperto ang nagtaas ng mga issue.
Ngayon, ang aking proposal ay naayos na ang lahat ng problema ng maaga. Ang proposal na ito ngayon ay tiyak na may sapat na bigat. Ako ay lubusang nagsuri ng pangunahing balangkas ng Project Gale. Ang bagong proposal na ito ay makapagpapataas ng kita ng 200%, ibig sabihin 30 bilyon. 30 bilyon, ang galing ng proposal na ito. Ang Project Gale ay maraming technical na hadlang. Nalutas na ba ni Sofia ang lahat? Sofia, muli mo akong pinasaya. Sige, maaari kang bigyan ng pagkakataon. Sa loob ng 3 araw, bigyan mo ako ng isang maaaring ipatupad na konkretong proposal. Ipahahayag kita bilang pangunahing tagapamahala. 3 araw? Hindi mo ba pinapahirapan si Sofia? 3 araw talaga nga. Sige, Director Lim, salita na iyan. Sofia, 2 gabi ka nang hindi natutulog para sa proposal mo. Kumain ka muna at magpahinga. O kaya hihingi ako ng pabor sa tatay ko para bigyan ka pa niya ng oras. Gabriel, para sa epekto ng mga na-photoshop na litrato na kailangan kong ayusin ay inabot ako ng mahabang oras. Kung hihingi ka ulit kay Gabriel, ang chismis tungkol sa atin, ay baka mapunta na naman sa trending. Ito ay hindi naman masama, di ba? Sofia, paano kung ikaw lang mag-isa? Kung gusto mo, turuan mo ako. Tutulungan kita. Tingnan mo, sina Gabriel at Director Reyes ay magkasama na nga yata. Si Director Reyes ay nakapasok sa Summit Group dahil lahat sa tulong ni Gabriel. Baka malapit na siyang maging Ginang Lim. Ginang Lim? Sofia Reyes, subukan mo lang. Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz. Lumabas. Ginoong Lim, ako. Sige, lumabas na. Ito. Hoy. Ito ang kumpanya namin. Ginoong Lim, kahit saan. Ang patakaran ni Ginoong De La Cruz, dapat alam ninyo. Hoy, nandito ako ngayon. Hindi na ako aalis. Sofia, tawagin mo lang ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Sofia, oy. Sofia, tawagin mo ako. Sofia. Ginoong De La Cruz, para sa proposal po ba kayo? Bukas. Tiyak na may susumite. Naisumite na. Makukuha mo ang posisyon bilang pangunahing tagapamahala. Mari mong tingnan ang mga plano. Tatlong araw. Ang gumawa ng proposal ay imposible na. May panahon ka pa para manligaw ng loob ng iba. Si Ginoong Lim ba ang tinutukoy mo? Ipaalam sa kanya ang nilalaman ng proposal. Para mas madali ang pagpapatupad mamaya. Alamin ang proposal? Oo. Ginoong De La Cruz, huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabi sa kanya, ang relasyon natin. Mabuti. Natutunan mo na ring hulaan ang mga tanong ko. Sofia Reyes? Mula sa simula, lumapit ka sa akin. Nagpapakita ka ng kahinaan. Yun ay isang panloloko. Tama ba? Ginagamit mo lang ba si Gabriel? O gusto mo bang maging asawa ni Gabriel? Marco, ikaw ba ay nagsiselos? Bitawan mo ako. Hindi mo ba ako gusto? Ikaw? Anong tingin mo sa akin? Pampalipas oras lang? Tinatawag mo lang ba ako at itatapon na parang laruan pag ayaw mo na? Siyempre, hindi. Pumunta ako ngayon dito para imbitahan ka ng formal na tulungan mo ako. Anong tulong? Ako at si Marco.
ay kasal na. Marco, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginoong De La Cruz. Nagpakasal na tayo. Kahit hindi mo ako tawaging asawa, dapat man lang ay tawagin mo ako sa pangalan ko. Ginang De La Cruz. Marco, bakit tayo nagpakasal? Ang tanong na yan, dapat mo nang itanong bago pa tayo nagpakasal. Bumalik ka muna sa opisina, may kailangan pa akong asikasuhin. Honeymoon, pumili ka na lang ng lugar na gusto mo. Pinakabagong balita, ang pangkat De La Cruz ay nakaranas ng malaking pagbabago. Ang tagapagmana na nawawala ng maraming taon ay kumpirmadong babalik sa imperyo, dadalo sa pulong ng mga shareholder, opisyal na mamanahin ang mga bahagi, at uupo bilang pangulo ng pangkat De La Cruz. Sinabi ni Gabriel Lim, si Antonio de la Vega ay ang acting chairman ng pangkat De La Cruz. At siya ring tiyuhin ng tagapagmana. Binibining Reyes, hindi ginang. Nasugatan si Ginong De La Cruz. Kailangan ka naming bumalik agad. Sige. Uwi na agad. Pinilit niya ako. Ang bilis mong bumalik. Gusto ko nang mamatay. Ginong De La Cruz. Sofia, si Director De La Cruz. Gusto akong pilitin ni Director De La Cruz. Naakit siya sa aking kagandahan. Sumaklolo ka naman. Bobo! Sa tingin mo, katulad ni Daniel Garcia, si Ginoong De La Cruz, na may gusto sa isang marumit, bobo kang babae. Sina Director De La Vega at Kuya Daniel ay hindi kayo hahayaan. Bitawan ninyo ako. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo kung ano ang gusto kong marinig. Isang beses ka lang. Ginong De La Cruz. Ang mga taong tulad niya. Paano ninyo karaniwang hinahawakan ang mga ganyan sa anino ng imperyo? Ikaw ang masusunod dito. Sasabihin ko, lahat sasabihin ko. Si Director De La Vega. Pinapunta ako ni Director De La Vega kay Ginoong De La Cruz. At tungkol sa pagkabigo ng pamumuhunan ng pamilya Reyes, si Daniel Garcia. Si Daniel Garcia ang may gawa ng lahat. Gusto niyang kunin ang mga resources ng pamilya Reyes para gawing stepping stone para sa Garcia Tech at gusto niyang ipasa ang kanyang krimen sa negosyo sa pamilya Reyes. Ako. Sige. Daniel Garcia, magaling ka talaga. Mukhang masyadong mahina ang ginawa kong paghihigante. Sofia, ang mga bagay na alam ko na sabi ko na sa'yo, hindi mo pwedeng baliin ang iyong salita. Isabel, 3 segundo lang ang oras mo. 1. Marco, ang galing mo umarte. Sayang hindi ka naging artista.
Marco de la Cruz. Nagseselos ka? Tandaan mong palakasin ang seguridad ng villa. Kung hindi, kahit sino ay makakapasok. Masyado kang mabaho ng aso, maligo ka na. Sabay tayo maligo. Ibababa mo ako, sabay tayo maligo. Ang galing mong pumunta sa oras. Si Director Antonio mismo ang nag-imbita. Siyempre hindi ako magpapabaya. Ano kayang pakikipagtulungan ang gusto ni Director Antonio? Bumalik na ang tagapagmana ng Pangkat de la Cruz. Gusto kitang ipakilala sa kanya para mag-date. Kahit anong mangyari, kunin lahat ng shares niya sa Pangkat de la Cruz. Director Antonio, hindi ito mukhang date. Parang transaction. Binibini, Sofia. Noong una ikaw ang lumapit sa akin pagkatapos ng kasal para tulungan ang pamilya Reyes. Ako na nagbigay buhay muli sa kumpanya ng mga Reyes. Pagkatapos ng lahat ang pamilya Reyes ay angat ng husto. Tandaan mo, ang gusto mo ay hindi ang kanyang katauhan, kundi ang shares. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Director Antonio. Alam ko na ako ay isang piyesa lamang. Narinig ko na ang tagapagmana ng Pangkat de la Cruz. Ay hindi maganda ang ugali. Lumayo ka sa kanya. Masyado kang maraming alam. Ay hindi makabuti sa'yo. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Sofia, may tinatago ka bang sikreto sa akin? Hoy. Alam mo namang hindi ako sumasali sa mga ganitong okasyon. Sige. Pupuntahan ko yung taong inayos mo para sa akin. Pasok. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para tapusin ng personal ang babaeng ibinigay sa akin ni Antonio de la Vega. Huwag ka nang maghintay. Ang makakasama mo sa blind date. Ako yon. Ako ang babaeng ipinadala ni Antonio de la Vega. Ulitin mo. Kayo niya? Kayo ni Antonio de la Vega. Sa'yo ako, Marco. Marco. Nakita mo na. Manatili ka sa tabi ko. Araw-araw mong haharapin ang ganitong buhay na nasa bingit ng kamatayan. Hindi ka ba natatakot? Director de la Vega. Naging successful ang blind date. Magaling. Susunod, kunin ang shares ng Pangkat de la Cruz.
gusto ko pa ring lumayo ka kay Antonio de la Vega. Ang tungkol sa paghihiganti sa akin na. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo, Marco de la Cruz, mananatili ako sa tabi mo. Kaya ang tanging pagpipilian mo ay sumama sa akin sa paghihiganti. Sige. Pero lahat ng madugong bagay sa akin na huwag mong galawin. Ang unang hakbang ng paghihiganti ay opisyal nang nagsimula ngayong gabi. Gusto ni Antonio de la Vega na maging piyesa niya ako, pero gusto kong gamitin ang kanyang kamay para putulin ng sarili kong kamay ang mga alipores na sina Isabel Santos at Daniel Garcia. Paano kita matutulungan? Ginang de la Cruz. Meron akong perpektong plano. Hintayin silang pumasok sa bitag. Director de la Vega, ang babaeng iyon na nasa tabi ni Marco de la Cruz, siyang masamang babae na iyon. Inakit niya si Marco de la Cruz at niloko niya tayong lahat. Sino ang sinasabi mo? Ito ang masamang babae, si Sofia Reyes. Bakit ka natataranta, si Sofia Reyes? Ngayon ay gumagawa para sa akin. Ano? Si Sofia Reyes ay aking inatasan. Ngayon si Marco de la Cruz ay nahulog na sa bitag. Sabi mo, inakit niya ang tao. Iyan ang tunay na kakayahan. Ikaw nakakahiya ka. Pero siya ang sumira sa amin ni Daniel. Tumahimik ka. Tumahimik ka! Kayong dalawa, mga tanga. Inutusan ko kayong sakupin ang pamilya de la Cruz. Ang eskandalo ninyo ay na-live sa buong network. Inutusan kitang lumapit kay Marco de la Cruz. Lumabas ka na nakabalot ng tuwalya. Ano pa bang silbi ninyo? Director de la Vega, Director, hindi niyo po kami pwedeng iwan. Nawala na ang lahat ng ari-arian namin ni Isabel, si Isabel. Simula ngayon, kahit anong ipagawa ninyo, gagawin namin okay lang, Director de la Vega. Makinig kayo, makalipas ang 3 araw, gagawa ako para kay Marco de la Cruz at Sofia Reyes ng engagement party. Engagement? Anong karapatan ng babaeng iyon? Director de la Vega, si Sofia Reyes ay mortal na kaaway namin ni Isabel. Bakit mo pa? Mga tanga. Kung hindi nyo maintindihan, sundin lang ang utos. Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa inyong dalawa na mga utak baboy? Kung may isa pang pagkakamali, itatapon ko kayo sa Riverside City at hayaan kayong mamatay sa gutom. Paano naman mangyayari? Imposible yon sa babaeng iyon. Gumagawa para kay Antonio. Isang babaeng iniwan ko na walang kwenta. Bakit siya ang magiging asawa ni Marco? Pinahiya niya tayo sa Riverside City at hindi na tayo makatingin ng tuwid. Bakit siya? Ang yabang niya. Kuya Daniel, sa pagkakataong ito, kailangan nating patayin siya. Nakaset up na ang entablado. 3 araw, excited na excited siya, no? Saan mo ako dadalhin? Sa lugar kung saan ako lumaki nung bata ako. Isuot mo na ang seatbelt, aalis na tayo. Dito ka nakatira nung bata ka? Oo. Tara na. Nung panahong iyon, ang aking mga magulang ang nagbayad ng utang ni Antonio de la Vega at naghanap pa ng trabaho para sa kanya. Hindi ko inaasahan na hindi lang siya marunong magpasalamat, kundi pinatay pa niya ang aking mga magulang ng walang awa. Ang isang taong kayang gawin iyon sa sarili niyang ate at bayaw na magawa ang ganoong kabangis na gawain ay hindi pangkaraniwang malupit. Ipiniit niya ako ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na iyon, pinilit niya akong matutong maging asong nangangagat. Isang araw kinalagan ko siya
Ibinenta niya ako sa ibang bansa para pahirapan ako hanggang mamatay. Ngunit hindi niya inaasahan na ililigtas ako ng dating pinuno ng anino ng imperyo. Marco? Mananatili ako sa tabi mo. Protektahan ka at tulungan ka. Nag-self-serve na ang appetizer ng engagement party. Oras na para kumilos ang propeta. Sila ang may kasalanan nito. Isabel Santos, ikaw mismo ang lumapit. Kaya huwag mo akong sisihin. Kuya Daniel, tapos na tayo. Ang babaeng iyon na si Sofia Reyes talaga namang ikakasal kay Marco. Pinalugi niya tayo at winasak ang pangalan mo. Bakit siya makakapag-asawa sa pamilya De La Cruz? Pagkatapos ng engagement party, mas magtitiwala si Antonio de la Vega sa kanya. Kapag nasa kapangyarihan na siya, una niya tayong papatayin. E di patayin natin siya sa engagement party. May plano ka na? Nababaliwang isda. Napakalakas ng kagat nila sa pain. Paano natin ito gagawin ngayon? Siyempre, susundin natin ang kanilang plano. Ang ganitong kapanapanabik na engagement party, sakto pwede nitong mapahanga ang buong Riverside City. Magaling, nakasakay na si Sofia. Nagpadala na ako ng tao sa kotse ni Sofia, pinakialaman nila. Kapag mabilis siyang pumapasok sa kurbada, mawawalan ng kontrol ang buong sasakyan. Kapag nangyari iyon, Gusto ko siyang makitang mamatay sa harapan ko. Para kahit mamatay siya, hindi siya makakapag-asawa sa pamilya De La Cruz. Marco, kung ang ate at ang bayaw mo ay makikita ka sanang engaged, ay napakagaling noong bata ka natatakot ka sa kulog. Laging kinakalma ka ng tito mo. Naalala mo pa ba? Nitong mga nakaraang taon sa ibang bansa, hindi ko nakalimutan kahit isang saglit ang pagtanaw ng utang na loob sa tito. Maaga kang nawalan ng magulang. Kaya ako pumayag na pamahalaan ang pangkat De La Cruz. Ngayong bumalik ka na at ikakasal ka pa. Ako bilang tito mo ay dapat pumunta sa puntod ng mga magulang mo upang magbigay ng magandang balita. Marco, preno. Nasira ang preno. Sofia, huwag kang matakot. Hawak mong mahigpit ang manibela. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Malapit na ako sa entrance ng lumang bahay. Bilis ng takbo ay tumataas. Ano ang gagawin ko? Natatakot ako. Saklolo! Sige, darating na ako agad. Ang galing, tuluyan ng nawalan ng preno. Kuya Daniel, tama nga, nag-setup ng blockade si Marco de la Cruz sa intersection. Pumunta ka na at iset up ang mga harang. Bangkain siya. Gusto ko siyang mamatay sa harap ni Marco de la Cruz. ihahatid na kita sa kamatayan. Direktor de la Vega, Direktor de la Cruz, sa tingin ninyo, si Ate Sofia baka patay na. Anong sinabi mo? Sofia, huwag kang mamamatay, Sofia. Ay, Direktor de la Cruz, malas talaga siya. Hindi naman siya masisisi dyan. Kuya Daniel, bakit ikaw? Nasaan si Sofia? Kuya Daniel. Naku, Daniel. Bakit siya nasa kotse ko? Ayos ka lang ba? Siyempre.
Ayos lang. Ma'am, nasa lumang bahay tayo ngayon nag-setup ng seguridad sa hotel malapit. Paglabas ni Daniel Garcia sa hotel, nahuli namin siya. Daniel, ang sasakyan na sinira mo ikaw ang magmaneho. Pero nahihilo ka ngayon? Ang aking propeta ay makakatulong sa iyo. Ikaw itong masamang tao na nanakit kay Kuya Daniel. Binibining Santos, ikaw ay nagbibigay ng maling paratang. Sofia, ano ba talaga ang nangyayari? Director De La Vega nasira ang kotse ko. Nagkataon lang si James Chua ang sumundo sa akin. Ito ang kanyang kotse. Director De La Vega, totoo nga ang sinabi ni Binibining Reyes. Nakaparada ang kotse niya sa tabi ng kalsada. Hindi pa ako nakatawag ng tow truck. Director De La Vega Ginoong De La Cruz, bakit naging ganito ang kotse ko? Baka may sumabotahe. Gusto akong patayin. Tagumpay, wala nang preno. Kuya Daniel, si Marco de la Cruz ay pumunta na nga para harangin ang daan. Mabilis kang magtayo ng harang. Bangain siya. Gusto ko siyang mamatay sa harap ni Marco de la Cruz. Sofia, oras na para mamatay ka. Sino ang may tapang nasaktan ng aking nobya? Lakas loob mong saktan ng nobya ko. Galawin ang aking tao. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Director Antonio, tulungan mo ako si Daniel Garcia. Pinilit ako ni Daniel Garcia. Hindi ko intensyong saktan si Sofia Reyes. Tumahimik ka, kahiya-hiyang tao. Marco, Sofia, ngayon ay ang inyong malaking araw ng engagement. Huwag dahil sa mga maliliit na bagay masayang ang tamang oras. Ginoong Marco, takot na takot ako. Maari pa bang ituloy ang engagement party? May panganib ba? Kung gayon, unahin nating patapusin siya. Sige. Antonio, wala kang utang na loob. Noong araw para makontrol ang pangkat de la Cruz, ikaw ay... Sobra ka na ba? Kung magpapatuloy kang magsalita ng walang katuturan, ngayon ko na gusto kang mawala. Sofia Reyes, siya ay matagal nang malayang makapasok at lumabas sa villa ni Marco de la Cruz. Bakit mo pa ako ipinagawa lumapit kay Marco de la Cruz? Gusto mo akong gamitin bilang tulay para sa kanya. Kayo. Babaeng walang hiya. Mamatay ka. Kahit mamatay ako, isasama kita, mamatay ka na. Mukhang sawa ka na sa buhay, ha? Kayo dalawa, mamatay kayo ng malagim? Kalad ka rin ninyo siya. Wala siyang pag-asa na mabuhay. At walang paraan para mamatay. Mamatay kayo ng malagim. Kayo. Niloloko ninyo ako. Antonio de la Vega, pampagana lang ito. Simula pa lang ng laro. Papatayin kita. Ang mga bahagi ng aking mga magulang, hindi mo na ba gusto? Kung wala ang mga bahaging iyon, mananatili kang acting director na lang magpakailanman. Marco de la Cruz. Tingnan natin. Uminom ka ng gatas, matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. May iniisip ka ba?
Gusto kitang ipadala sa ibang bansa. Maghiwalay tayo ng ilang panahon. Bakit? Ang nangyari ngayon ay hindi ang huli. Ang mga hakbang ni Antonio de la Vega ay lalo pang magiging malupit. Marco de la Cruz. Tingnan mo ako. O kaya patayin mo ako. O kaya huwag mo akong paalisin. Sofia. Mag-asawa tayo? Sa buong buhay ko. Sabay tayong matutulog. At sabay na ililibing. Sofia, mahal kita. Mahal din kita. Hoy. Sofia Reyes, gusto mo bang marinig ang boses ng mga magulang mo? Sofia, saklolo, halos patayin na nila ang tatay mo. Sabihin mo na ang kondisyon mo. Mabuti, gusto kong ipagkanulo mo si Marco de la Cruz. Oh. Pasensya na. Pirmahan mo ito. Kung kailangan mo. Kung ayaw mong pumirma, maghanap ako ng ibang paraan. Sofia, kagabi, Sinabi mo na ibibigay mo ang lahat ng gusto ko. may bagay ba? Pwede nating harapin ng magkasama. May gagawin pa ako, alis na ako. Si Sofia kagabi, parang may sinagot siyang tawag. Alamin mo para sa akin. Opo, Ginong de la Cruz. Lahat ng assets ni Marco sa ibang bansa. Nandito lahat sa susi na ito. Tapos na ba ang ginagawa? Pwede kong dagdagan ng 10 beses ang komisyon. Dapat mabilis at makatotohanan. Sofia, ang galing ng iyong propeta. Ng villa ni Marco de la Cruz bawat sulok. Alam ko lahat ng detalye. Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Nakuha ko na ang gusto ko. Kaya hanggang dito na lang tayo. Gusto mo ang shares ng Cruz Group. Sofia. Tingnan mo ang mga mata ko. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Marco, hindi kita minahal kailanman. Ang paglapit at pagdepende sa'yo ay para lang maghiganti kay Isabel Santos at kay Daniel Garcia. Ngayon, nagawa ko na. Napapaligiran ka ng panganib. Paano ako mananatili? Sofia, niloko mo ako. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Tulad ng ginawa mo sa mga nagkanulo sa'yo. Patunayan.
na hindi mo rin ako masyadong mahal. Umalis ka. Ngayon na ang huling araw ng bisa ng testamento, bakit hindi pa dumarating si Ginoong de la Cruz? Sa tingin ko, ang pangkat de la Cruz ay mas mabuting ibigay kay Direktor Antonio de la Vega. Marco, talagang dumating ka. Ayon sa testamento, ako ay may asawa na, kaya kwalipikado ako para sa 35% na bahagi ng pangunahing shares. Kwalipikado akong magmana ng 35% ng kondisyon ng core shares. Ito ang marriage certificate ni Ginoong de la Cruz, legal at balido. Nakakasal ka na? Nasaan ang asawa mo? Siya. Bakit hindi siya sumama sa iyo o dahil ba kagabi halos sakalin mo siya? Natatakot siya sa iyo, tumakas na ba? Ang usapin naming mag-asawa ay wala sa iyo. Ay ang iyong ugali ay ganito pa rin kalakas. Marco de la Cruz, hindi mo man lang mapanatili ang isang babae. At gusto mo pang kalabanin ako? Ako ang legal na asawa ni Marco de la Cruz, Sofia Reyes. Siyempre, kwalipikado siya para sa mana. Pero nakuha ko na ang kanyang share transfer agreement. At lahat ng kanyang shares ay nailipat na sa pangalan ni Ginoong de la Vega. Ano ang ibig sabihin nito? Ang shares ay nasa kay Ginoong de la Vega na. Si Sofia Reyes ay talagang alaga ni Ginoong de la Vega. Si Marco ay niloko niya. Sofia, may ibibigay ka ba sa akin? Ito ang susi sa lahat ng kanyang pangunahing ari-arian sa ibang bansa. Na-decrypt ko na ito gamit ang propesiya. Ginoong de la Vega, kailangan lang ninyong gawin ang hakbang para mailipat ang mga ito lahat sa inyong pangalan. Ano? Hindi ba takot si Sofia Reyes? Si Marco de la Cruz ay ang haring dilim ng anino. Ibig sabihin, wala nang matitira kay Marco. Mapanlin lang talaga ang puso ng babae. Si Marco de la Cruz ay likas na marahas. Madaling maghinala at selos. Hindi siya karapat-dapat magmana ng pangkat de la Cruz. Marco de la Cruz, hindi mo inaasahan, di ba? Ang lasa ng pagtataksil ng babaeng pinagkakatiwalaan mo. Masakit, di ba? Kahit mawala lahat ng ito, maaari ko pa ring makuha ang mga bahagi ng kumpanya. Babalik ako ng mas malakas. Hindi ninyo ako mapipigilan. Paano kung meron akong ebidensya na ikaw mismo ang pumatay sa iyong mga magulang? Marco de la Cruz, hayop ka, pambihira ka, tinutukan mo kami ng baril ng iyong ina. Totoo ba ito? Si Marco de la Cruz ang pumatay sa kanyang mga magulang? Nandito ang recording. Imposibleng peke ito. Kaya pala pagkatapos mamatay ng mag-asawang de la Cruz, nawala si Marco. Tumakas dahil sa konsensya. Ikaw, Sofia Reyes, dalhin si Marco de la Cruz. Sofia Reyes, bakit mo ako ginaganyan? Marco de la Cruz, na sinabi ko na aakyat ako sa tuktok ng kapangyarihan. Lahat ay magiging hagdan ko. Kabilang na ikaw, Sofia Reyes. Sofia Reyes. Dala ko na ang pera. Nasaan ang mga magulang ko? Nanay. Anak ko. Tumigil ka. Iwan mo ang pera dito. Mabilis ka, Binibini.
Pero hindi mo madadala ang mga bihag kasi gusto ng amo namin ng ibang laro. Anong ibig sabihin? Ginawa ko na ang hiniling ninyo. Antonio de la Vega, pakawalan mo na ang mga magulang ko. Ibigay mo sa akin ang profit system na ginawa mo. At pakakawalan ko ang mga magulang mo. Gusto mo ang profit? Ito ang pinakamahusay kong nilikha. Hindi mo ito makukuha. Tingnan natin ngayong araw kung makakalabas ka ba rito. Paano kung isama ko ang anino ng imperyo? Sunggaban. Marco de la Cruz, ikaw hindi ka ba dinala ng mga tao ko? Sa mga inutusan mong walang kwenta, hindi nila ako mapapahamak. Pero ano? Pero ang mga tao ng anino ng imperyo, bakit sila sobrang tapat sa akin? Iyon ay dahil ang mga tao ng anino ng imperyo, hindi mo sila mabibili. Ang anino ng imperyo namin. Ay mabilis na lumago. Dahil nagkakaisa tayo laban sa panlabas. Hindi katulad mo, ang anino ng imperyo namin ay laging may integridad. Sa tingin mo ang paglagay ng ilang espiya sa tabi ko ay sisira sa aking pinaghirapan sa anino ng imperyo sa loob ng maraming taon? Sige, panalo ka sa pagkakataong ito. Magkikita pa tayo. Sofia, natakot si mommy sa'yo. Okay ka lang ba? nanay, tatay, okay lang ako? Buti naman. Tatay, nanay, pasensya na. Pinagdusa ko kayo. Ginong de la Cruz. Salamat po sa pagligtas sa aming pamilya. Ang inyong kabutihan. Hindi namin kayang bayaran. Pagbalik ko, ibibigay ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Shen. Tito, tita. Si Sofia ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ano? Kasal na kayo? Nanay, tatay. Ang tungkol sa aming dalawa pag uwi natin, ipapaliwanag namin. Umalis na muna tayo. Naayos na ang iba. Wala na ang mga kanang kamay ni Antonio. Susunod, oras na para singilin siya sa huling utang. Sa pulong ng mga shareholder, ang susi na ibinigay ko sa kanya ay nagsisimula nang bumalik sa kanya. Kung mas maraming ari-arian ang kanyang ginagalaw, mas mabilis siyang babagsak. Ngayon, Ginang de la Cruz, masaya ka ba? Alam ko, lihim kang nagpadala ng mga tao para bantayan ang mga magulang ko. Kahit wala ang planong ito, gagawan mo pa rin ang paraan para mailigtas sila. Sa susunod, ang lokohin si Ginang de la Cruz ay lalong nagiging mahirap. Magpapaabot kami ng isang malaking balita sa ekonomiya. Ang presyo ng stock ng Pangkat de la Cruz ay biglang bumagsak ng 85% sa pagbukas ng merkado. Ang daloy ng pondo ay tuluyang naputol. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ngayong pagkakataon ay may kinalaman sa pansamantalang chairman na si Antonio de la Vega at sa kanyang maling operasyon. Ang enforcement team ay agad pumunta sa kumpanya para arestuhin siya, ngunit nakatakas na si Antonio de la Vega. Antonio de la Vega, ang huling offshore shell fund ay bumagsak na. Ang kanyang account sa Elysium ay natagpuan na rin, na ibigay na sa mga autoridad sa ibang bansa. Ginang de la Cruz. Ang exciting ngayong gabi, ano? Nagustuhan mo ba? Nakakasabik ba? Kulang pa. So paano mo gustong maglaro, Ginang de la Cruz? Sinabi mo, hindi sapat ang tingin lang.
Marco de la Cruz. Itong babaeng nahanap mo, napakabuti. Ako, papatayin kita. Ang tagapagmana ng Pangkat de la Cruz ay formal nang nag-anunsyo ng kanyang pagbabalik. Pangangasiwaan ang Pangkat de la Cruz at pagkaraan ng 7 araw at si Sofia Reyes, ang dalagang anak ng pamilya Shen, ay magdaraos ng isang engrandeng kasal. Kasal? Sinira mo ako at wala na akong lahat. Kayo, naglakas loob kayong magpakasal. Humanda kayo, mamamatay ako kasama nila. Ginoong De La Cruz, handang pakasalan mo ba si Binibining Sofia Reyes? Oo, handa ako. Hindi ito linya, ito ang aking buong katapatan. Medyo kulang ang pagganap ni Ginoong De La Cruz. Mukhang kailangan pa siyang sanayin ng mabuti. Inaasahan ko ang pagtuturo mo, Ginang De La Cruz, anumang oras. Ginoong De La Cruz, Ginang De La Cruz. Seryoso naman kayo. Binibining Sofia Reyes, handang pakasalan mo ba si Ginoong De La Cruz? Ako. Marco de la Cruz, Sofia Reyes. Kayong dalawa ngayon, siguradong patay na kayo. Marco de la Cruz. Nung bata ka, napakasunurin mo sa akin na parang aso. Ngayon ang tindi ng kagat mo, talagang anak ka nga nila. Kayo ang mga De La Cruz, sa inyong dugo ay wala kundi pagiging makasarili. Hindi mo karapatang banggitin ang aking mga magulang. Nagsisisi ako noon na napakadali kong pinatay ang iyong mga magulang sa halip na dahan-dahan silang pahirapan. Ang utang mo sa kanila, babayaran mo sa akin ng 100. Talo ka na. Antonio. Hindi ako natalo. Tapos na ang lahat. Masakit pa ba? Basta't nasa tabi kita. Hindi na ako nasasaktan. Tapos na ang paghihigante. Ano ang susunod mong plano? Ang plano ko ay una ang gabi ng ating kasal. Tong 7 araw. Hindi pa sapat. Kulang pa ang bawat araw natin mula ngayon ay magiging gabing pangkasal.